So hello sa mga ka-J-Vlog and welcome ulit sa another video natin. And for today's video, Samsung Galaxy A36. Pag-usapan natin ang mga pros and cons nito. Tara, let's go. So for today's video, another review na naman tayo ng isang napakabenta na smartphone ni Samsung, which is the Samsung Galaxy A36 or the Samsung Galaxy A36 mga ka-J-Vlog. So yun, tignan nyo naman ang ating ambient ngayon. So tingnan nyo naman ang ating ambience ngayon, di ba? Nasa Baguio City na naman tayo mga idol at dito tayo magba-vlog at napakaganda mag-vlog dito, very peaceful. Ang tahimik, very relaxing, tapos ano yun, kumbaga, ang lamig. So yun nga, ngayong March 2026 ay palapit na po ng palapit lumabas ang Samsung Galaxy A37, A57. At since wala pa, pag-usapan muna natin ang A36 dahil ayun nga maganda mga idol. Sa online, napakamura nyo lang po makukuha to. Possible price, 11,000, 12,000 to 13,000 pesos itong A36. Pero ang SRP neto is 20,000 pesos for the 8GB, 256GB of internal storage. So sa video natin, alam ko marami mga consumers ngayon ang naghahanap ng sulit na 5G smartphone na mga gamit nila pang matagalan. Ito na ang pinaka-the best na isa-suggest sa inyo, itong Samsung Galaxy A36. Bakit? Unang-una dyan, ang laki po ng pre-nice drop. From the SRP niya na 20,000 plus, pwede nyo na siya makuha at around 12,000 pesos, diba? At hindi lang yon. Kumbaga, when it comes sa specifications na ma-offer ng Samsung Galaxy A36, napakasulit naman for its price. So syempre wala namang perfect na smartphone. Lahat po yan may cons. Pero tinitingnan natin kung marami ba siyang cons compare sa pros or marami siyang pros compare sa cons. Kailangan, dapat sa isang device, kailangan balance. So kung mas marami siyang cons, syempre hindi siya sulit. Kung mas marami naman siyang pros at perfect naman for its price, sulit naman itong smartphone na to. And marami nagtatanong, Lods, ito na ba, A36 na ba ang pinaka-the best sa bilhin option compare sa A56 and sa A26? To be honest mga ka-J-Vlog, ang A36 kasi nasa gitna. Nasa gitna ng A26 at A56, kumbaga siya yung neutral kumbaga dito sa series na to. At siya yung parang for me the best option kung namamahalan kayo masyado sa A56 or nakukulangan kayo sa specs ng A26. Pero again, yan yung SRP. Ngayon kasi sa online, dito lang kayo bibili ng A36. Tap nyo yung video yan. Tap nyo yung video, may lalabas yung view products, i-click nyo na yan. Dahil pag dyan kayo bumili ng A36, pwede nyo makuha siya at possible price at 11 to 13,000 pesos. At ang magandang palita doon mga ka-J-Vlog, meron pa kayong additional discount pag bumili kayo dyan sa product link natin. At I think mga up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha pa na discount pag bumili kayo ng Samsung Galaxy A36 dito sa online. Kaya ano pang hinihintay nyo? Dito na lang kayo bumili din. Ang laki po na makukuha nyong discount. So unahin muna natin yung kanyang mga cons or yung disadvantages nitong smartphone na to. Unang-una dyan mga ka-J-Vlog, yung charger or yung charger niya out of the box. So slim box siya. I know ito yung huge disadvantage talaga. Lahat ng mga Samsung devices, wala po silang charger out of the box. So slim box ang tinatawag na yan. At kaya na bahala bumili ng charger nyo. I know hindi naman siya malaking disadvantage. Pero sa mga ibang consumers na alam mo yun, umaasa sa lahat ng accessory ng smartphone, medyo nakaka-disappoint. Pero huwag kayong mag-alala, magre-recommend naman ako ng mga ibang chargers dito sa video natin like Anker, Ugreen, at Romos na mga murang charger na pwede nyo mabili ng around 500 pesos, 300 to 500 pesos na mga charger na very, very affordable lang. Yun yung isang disadvantage yan, no charger out of the box. And when it comes to charging rate, susunod, no wireless charging capability. Mas solid pa yung yung Infinix Note 50 na entry-level smartphone pero may wireless charging. Ito po, wala po siyang wireless charging capability even though it is glass yung back cover niya. At syempre sa SRP niya, hindi talaga perfect na walang wireless charging. Usually talaga karamihan ay may mga wireless charging for that kind of price tag. And even ngayon sa sale price niya, I know karamihan naman wala na. Wala namang ganong nag-offer ng wireless charging sa ganitong presyo na 12 to 13,000 pesos. Pero yun nga lang, nakakalungkot lang na yung pinaka-importante rin feature na hinahanap ng karamihan ng consumers natin ngayon ay wala sa A36. Yun yung isa pang disadvantage nitong device na to. Next, no expandable storage. So nakafix na kayo sa 256 and I hope sana sa next is lagyan ulit nila
Usually kasi nag-offer pa rin ng Samsung ng 128 or mga low storages na dapat may kasamang or ano yan, may terno yan na expandable storage, 'di ba? Kasi maliit na yung binibigay mo, sana nang bigyan mo yung option yung mga consumers na ma-expand pa yung storage. So yun lang yung hindi naman siya big disadvantage kasi marami naman ng smartphone ng walang expandable storage like iPhones, iba Xiaomi, and even mga ibang Tecno smartphone na mid-range wala rin naman mga expandable storage. Pero syempre sa mga ibang consumers natin magiging disadvantage yan. Dito pros and cons. I-share ko sa inyo yung kanyang processor. So sa processor kasi, I know yung iba mas ipi-prefer yung processor na mo offer ng ng Samsung Galaxy A36 dahil Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 processor to. Naka-processor niya yung Poco M8, the Xiaomi Redmi Note 15 5G, and marami pang iba. Ay ang Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 usually nakikita na natin yan sa mga entry level na 5G devices, and when it comes sa SRP niya hindi siya perfect fit, pero ngayong sale price niya medyo okay naman kasi marami na siyang mga kapresyo na ganito ang price range ngayon. And when it comes sa performance loads, yung performance ba ng Snapdragon 6 Gen 3 okay ba? Based on my experience while using this smartphone, yes, okay naman. Nakakalaro tayo ng mga AAA games with frame drops from time to time pero manageable naman. Pero kung MOBA games lang naman ang hinahanap nyo or nilalaro nyo, and even COD and even Roblox, matik kaya naman yun ng Samsung Galaxy A36 5G. So again, when it comes sa processor niya ngayon, sale price niya, sulit na po siya ngayon i-purchase. Pero kung kasi yan pa rin yung possible price na pwede nyo mabili sa mall, yung yung nasa 20,000 pesos. So syempre hindi perfect fit yung 6 Gen 3 sa ganyang presyohan, kaya ine-urge ko kayo bumili dito sa ating link dito sa ating view products dahil mas makukuha nyo ng sobrang sulit itong smartphone na to. So proceed naman tayo sa mga advantages ng Samsung Galaxy A36. Unang-una dyan, pinaka-favorite ko, display. Favorite ko sa display ng Samsung, hindi lang sa A36, A56, A26, A16, A17, at marami pang iba. Super AMOLED display. Yan ang isang magiging advantage ng A36 sa karamihan or majority ng mga Android devices ngayon. Kasi usually ang mga Android devices nag-offer lang ng AMOLED. Yun lang. Ito po is Super AMOLED. So meaning mas better sa AMOLED panel, mas better of course ang Super AMOLED display. At nung trinay ko to, talagang may enjoy ng mata nyo yung paggamit dito sa display na itong A36, lalo na pag naglalaro kayo or nanonood ng movies. Lalo na pag yung mga movies na nilalaro nyo yung parang high demand when it comes sa resolution or yung mga mas maraming color reproduction like yung mga cartoons, ay talagang solid. Tapos ang taas pa ng nits of brightness na ino-offer niya. 1900 nits of brightness pa siya. The punch hole display, buti na lang, di ba, punch hole kasi dati ayaw mag-transition ni Samsung sa sa punch hole sa A3 series nila, pero ngayon punch hole display na, and syempre 120Hz screen refresh rate, Full HD Plus 1080p resolution din ang mo-offer nitong A36. Kaya again, ito yung isang magiging advantage nitong Samsung Galaxy A36, meron siyang premium display for its price ngayon na 12,000 pesos. Diyan yung operating system. Kung naghanap kayo ng isang smartphone na longevity talaga ang isang purpose niya, A36 is good to go. Bakit? Ang tagal po nitong ma-update. Ang promise si Samsung dito, I think for the A series like this one is 5 years software update. Kung nagsimula to sa Android 15 2025, biruin mo matatapos pang update nito is 2030, and naka Android 20 to. Hindi, tapos pag nasa Android 20 siya, hindi pa siya doon natatapos kasi yung mga applications matagal pong masosupport yung Android 20. So, ibig sabihin niya, siguro mga tansyado nyo dyan mga idol, 10 years magagamit yung smartphone na to. Ganun katagal ang longevity talaga ng mga Samsung devices. And marami talagang consumers ang hindi po talaga upgrade ng upgrade kada taon. So, longevity, ito na ang maganda rin i-recommend sa mga consumers natin. Ang Samsung Galaxy A36 ay meron ding very friendly na operating system na One UI. Napaka-clean ng UI nila, very secured sa Samsung Knox. And syempre, magaganda rin yung mga AI features ng Samsung Galaxy A36 mga idol. Next mga J-Vlog, sa kanyang camera. Usually, pag nakakita tayo ng mga ibang smartphone, lalo na sa ganitong presyon, parang fake news yung mga lente nila. Nakalagay triple camera, quad camera, mga ganyan. Pero in reality, yung mga ibang lente doon, depth sensor, AI lens, portrait, monochrome,
'di ba? Mga useless na camera. Pero dito sa Samsung Galaxy A36 ay lahat po ng pwede natin magamit na camera nandito. Main camera, ultra wide camera, and macro lens. Yan naman talaga yung traditional na triple rear camera system nung year 2020. Umuso ang mga multiple cameras noong 2019 and even 2018. Nagkaroon tayo ng mga dual camera na mga useful ang mga pangalawang lente. Ngayon, parang nagiging hype na lang or marketing get up ang mga triple or dual camera ngayon. Pero syempre, hands-on sa Samsung, nakapagbigay sila ng mga legit na lente ng mga smartphone, nakataksyon ng isang smartphone na meron dito sa A36. Syempre, since mid-range to, supports niya ang 4K video recording, even the front-facing camera support ng 4K video recording. Very helpful sa mga content creators natin dyan na, alam mo yun, ang hinahanap talaga sa isang smartphone is makapag-provide ng magandang video quality. Ito na rin ang magandang i-recommend sa inyo, ang Samsung Galaxy A36. Battery, usapang battery loads. Kamusta naman yung battery niya? I know hindi siya advantage. Hindi siya advantage mga J-Vlog, hindi rin siya disadvantage. So parang sabihin na lang natin yung specs ng battery niya. It's 5,000 mAh battery capacity. Pero maganda kasi sa Samsung yung kanilang software optimization sa battery. May tinatawag tayong device usage pattern, kumbaga saan pinag-aaralan ng smartphone mo yung pattern ng paggamit mo sa smartphone at gumagawa siya ng way para makatipid ng battery. Very helpful, even though 5,000 mAh battery capacity siya. In fairness naman, matagal din pumalobat ang Samsung Galaxy A36 5G. At syempre, 45 watt fast charging rate, napakagandang eterno dito sa device na to. At ang pinaka-last for me na advantage nito sa majority rin ng mga smartphones today, IP67 water and dust resistant. Ito pong mga smartphone na to ay yung pwedeng malublob sa tubig within 30 minutes na may certain dip lang. Hindi tulad sa mga ibang mid-range ngayon na sinasabi IC64, 65, 66 na hindi po pwede masubmerge sa water yan. Raindrops, accidental spillage, certain kind of pressure, yung mga ganyan valid yung mga protection. Pero dito sa A36, pwede talaga siyang masubmerge sa water. You can use it underwater, gumamit na para magamit sa underwater shots, di ba? So, yan yung nalalak din sa mga ibang mid-range smartphones today, yung kanilang IP rating medyo kulang. And dito sa A36 mga ka-J-Vlog, meron yan at pwede nyo itong gamitin underwater. So yun na naman mga J-Vlog so far yung mga pros and cons ng Samsung Galaxy A36, and I therefore conclude when it comes sa advantages niya, mas marami compare sa cons. So meaning, yung advantages ng A36 natabunan yung mga disadvantages niya, at for its price, nagiging sulit na siya kahit papaano dahil marami po tong mga specifications na kumbaga lamang sa mga ibang mid-range smartphones today, like yung very premium na Super AMOLED display, longevity, or yung kanyang napakatagal na software update. Kaya again mga ka-J-Vlog, ito na rin yung perfect time bumili ng A36 kasi yung A56 medyo nawawala ng stock sa online. Pag binili nyo rin sa mall to, 20,000 plus, pero dito sa ating product link, ayan, tap mo yung video, may lalabas yung view products, i-click mo na yan, mura lang dyan ang A36, 12,000 pesos. Possible pwede nyo pa ito makuha ng mas. At possible pwede nyo pa ito makuha ng mas mababa. So again, sana po nakatulong po ito sa inyo, itong review natin about the Samsung Galaxy A36 pros and cons.